Isang mapayapa at mapagpalang araw sa inyong lahat mga kasyasat worldwide. Welcome back sa aking Lakay Siyasat TV YouTube channel at dito pa rin sa aking page Lakay Siyasat Journal. So, today ay magbabahagi ako ng isang napakahalagang paksa at ito ay para sa lahat. Bagamat ito ay pinag-aaralan at isinasagawa lagi ng mga safety and security practitioners, pero ito ay universal kasi dapat tayo lahat mula sa bahay hanggang doon sa loob ng trabaho. So, ito ay ang basic fire safety awareness. Ito ay kaligtasan tungkol sa mga sunog. Okay? So, lilinawin ko lang na ang aking ibabahagi sa inyo ay batay sa aking natutunan sa pagiging security and safety practitioner. Although, lilinawin ko din na wala akong actual experience na lumaban sa pag-apula ng apoy kasi hindi naman ako firefighter, di ba? Hindi naman yung trabaho ko, hindi naman ako fireman. Although, siyempre naging membro din ako ng firefighting team ng mga establishment na pinagdutihan ko nung ako pa ay baguhan sa industriya ng kagwardyahan. Kasi nung bago ako, I was able to experience na mag-duty naman sa pier, sa pantalan, sa school, sa ospital, at saka sa hotel. So kahit paano naging member ako ng firefighting team that time, although hindi ko talaga na-experience kung paano, di ba, lumaban sa pag-apula ng sunog. Mga fire drill naranasan ko yan, pero yung talagang actual as in wala. So so ito ay, ang aking kaalaman ay napagtibay siyempre noong na-promote na tayo nasa managerial position na tayo. Siyempre hindi lang yung membro na tayo, tayo na rin yung gumagawa ng mga safety plan, di ba, mga fire prevention measures na ng mga establishment na hawak natin, sa mga industrial plant, mga estate, mga ganun din, school, mga mining industry, at saka yung mga power plant, yan. So, naranasan din natin maging bahagi ng firefighting team ng mga establishment na nagiging kliyente natin. Kaya kahit paano, alam naman natin yung ating sinasabi. Bagamat, alam nyo kasi guys, yung pag-ano kasi sa fire safety, kailangan hindi lang yung alam mo sa theory, kailangan lagi mong ginagawa. Kailangan ginagawa mo lagi para hindi ka, parang sa basketball yan, na parang alam mo lahat, pero pagdating sa pagsagawa, mahina na yung katawan mo. Ganun yun, kagaya ko, actually, I even experienced to attended training. Kasi kumuha din ako ng basic safety sa yung sulas, ika nga, kasi nag-try din ako mag-apply kasi dati sa passenger ship. Kaya kumuha ako ng seaman book ko at part of the requirement yung pagkuha ng sulas, yung basic safety training yun, pero dati yun safety ba yun? Yung sulas, life at sea, di ba? Safety, di ko na alam yung sulas kasi nung nag-training na ako, basic safety yun. Pero siyempre kahit paano na-experience ko, puro puro actual mga simulation exercises yan naranasan natin. Pero yung talagang actual na nandun ako, pag nandun yung sunog, hindi ko naranasan yun. So anyway, ang ibabahagi ko sa inyo ngayon is siyempre ito ngayong aking kaalaman sa pagtatagal ko nga sa loob ng security industry ng mahigit 2 dekada, at hopefully meron kayong matututunan sa aking ibabahagi at magagamit nyo naman sa pang-araw-araw nyo na gawain, hindi lang sa loob ng trabaho, kasama na doon sa pamayanan o bahay nyo. Okay, so basic
fire safety awareness. Guys, walang pasilidad o walang building na magiging kompleto yung kanyang fire safety program without a clear and well-defined policies and contingency plan, no, to address the threat na idudulot ng fire o sunog. At alam naman natin na ang trabahong ito ay dapat, 'di ba? Ano ng top management, no? Main concern ng top management. Although ang actual implementation nito, yung mga fire safety measures na ginagawa is yung middle management at saka yung mga nandun sa laylayan kung saan nandyan ang security team. Kadalasan sa mga establishment may mga safety department yan, although karamihan head lang, kung mayroon mang alaylay lang, safety assistant lang, yung mga mining lang at saka yung mga malalaking kumpanya ang may capability na magkaroon ng mga safety practitioners na madami, no? Kaya nga naman siyempre ang security practitioners yung napapasubod dyan, di ba, in coordination with the safety department. At ideally, yung corporate safety department in close coordination with the local fire department should take the lead or main responsibility, di ba, pagdating sa preparedness and response, no, dito pa rin sa sunog. Regardless, no, whatever department, kung sino man yung may responsibility dyan, yung may primary responsibility, it is very crucial na ma-involve yung security practitioners at lahat ng empleyado. Magkakaroon ng collaboration yan, no? Lalong-lalo na doon sa response, di ba? Pagdating ng emergencies, pag nandun na yung sunog. At pagdating sa prevention, yung mga prevention measures ay dapat lahat ng tao, lahat ng occupants ng building na yan, halimbawa kung high rise, nandyan yung tenant, nandyan yung customer, lahat yan, no? Kailangan, di ba, magkaroon ng tamang edukasyon, tamang orientation kung paano, di ba, ang gagawin kung sakaling magkaroon ng sunog, no? Napakahalaga yun. Lagi naman pinafacilitate yan, no? Pinapangunahan yan ng safety department. Kung walang safety department, yung property manager in coordination to the security department. At minsan natatap pa yung agency dyan for that matter. Kasi siyempre, ganun yung rason ng iba. Kaya kumuha kami ng security agency kasi yung expert dyan, kayo yung provider. So, definitely, tuturuan nyo kami kung paano yung gagawin. I-assist nyo kami. So, ganun naman yung nangyayari. Pero yung mga malalaking power plant, diba? Yung mga mining, yung industrial plant na malalaki na kompleto ng tauhan, 'di ba, sa safety o yung general ano bang tawag doon, yung God department. So mas maganda dahil may mga tauhan silang mayu-utilize. Unlike yung mga nagtitipid naman ng mga company, yung mga mas maliit, ay talagang tinatap nila ang security practitioner. Nakalagay doon, no, yung fire brigade team kasama yung security practitioners. At yun yung isa sa pangunahing trabaho ng security officer or detachment commander. So, yun ang fire prevention na laging isinasagawa in relation dito nga sa ating subject matter na safety awareness. Now, meron twofold na objective ng fire safety. Number one is para i-anticipate yung posibleng mangyari na to endanger people and to
destroy, possibly destroy properties, di ba? Yung mga ari-arian ba, maaring makasira sa ari-arian yun. No? So, anticipate, ibig sabihin, i-prevent. At saka yung pangalawang objective is, siyempre, para magkaroon, di ba? To make provision through appropriate hardware. No? Ibig sabihin, kailangan makapag-provide ng mga tamang equipment na magagamit, tamang tao, tamang personal na magagamit, tamang training sa mga tao, di ba? Para magkaroon ng magandang responde in case na magkaroon ng sunog sa isang establishmento. So, kaya dalawa yung objectives ng fire safety. Yung una related yun doon sa prevention. Pangalawa doon sa protection. Okay? Now, meron mga major causes of fire na sinasabi. Ito mahalagang malaman din. No, isasama na rin natin. Total tatalakayin naman natin yung buong paksa. Isasama na rin natin para sa kaalaman ng mga hindi pa nakakaalam. Itong mga major causes of fire, of course, is yung absence of physical safeguards, di ba? Kakulangan ng mga gamit at equipment. That is number one na major cause. Pero itong number 2, ito yung mas matindi. Ito madalas yung causes ng mga nangyayaring sunog. Human error. Pagkakamali natin, di ba? Kung sa mga kumpanya, di ba? Marami na fire safety standards na mababayulit ang isang empleyado. Yes, isang empleyado, isang safety practitioner, isang security practitioner. At kung nabayulit niya yon, maaring magiging cause yun ng ng mga ganito sunog, kagaya ng failure to inspect, identify and report fire hazard na nakita, di ba, yung mga ganon. Failure of the management to ensure continuous education program and training para doon sa mga empleyado. Yun yung mga Sa mga bahayan naman, siyempre human error, ito yung mga nagagawa ng mga kasamahan natin, lalong-lalo na yung mga bata na kulang sa kaalaman tungkol sa fire safety. Kaya nga natin itinuturo ito. Anyway, as we go on, matatalakay natin lahat ang mga yan. Ang common sources of fire naman, alam naman natin, di ba? Sa mga establishment, siyempre, yung mga electrical equipment, yan yung madalas sa mga kumpanya. Yung paggamit kasi ng mga saksakan na, siyempre, alam mo naman yung Pinoy, mahilig mag-convert, di ba? Sama-sama na yung saksakan, dugtong-dugtong na, pwede naman bumili, di ba? So, yun yung mga common sources, yung mga hindi properly stored na flammable chemicals, di ba? Yan yung mga Sa mga bahayan naman, common is yung mga sigarilyo, upos ng sigarilyo. Ganon din naman sa kumpanya, itong upos ng sigarilyo. Madalas ito sa mga sa mga power plant. Kasi nagkakaroon ng grass fire, di ba, sa industrial plant pag hindi malinis yung di ba? Lalong-lalo na pag summer, pag nanigarilyo, yun na, di ba? Ilang beses natin na experience yun sa mga planta na hawak natin, pero siyempre magaling mag-responde yung natin, mga tao natin, kaya immediately hindi lumalaki yung problema. Sa bahayan naman ganon, mga sigarilyo, mga posporo, kaya nga mahalaga na turuan natin yung mga bata, mga kasama natin sa bahay, na ang sigarilyo kailan itapon, patayin bago itapon. Yung posporo kailangan naka-store doon sa safe na lugar, hindi dapat maabot yung bata. At kailangan turuan natin yung bata, huwag takutin yung bata, turuan natin yung bata na sabihing bawal. Diba? Ganon din sa cooking equipment, di ba? Ganon din sa pagluto, tamang paggamit, kasi may mga procedure naman yan eh. Sumunod lang tayo sa mga safety standards. Meron naman yan. Yung simpleng paggamit ng gasol, meron yan. Ituturo pa yan. Pagbili mo pa lang sa bilihan, itinuturo na yan. Diba?
kitchen fire, yan yung mga common na sources. Mga unattended burning candles, ano ba yung mga dapat yan? Basta-basta ka na lang ba kung nag-brown out, gumamit ka ng kandila, basta-basta mo na lang ba itusok yung kandila, di ba? Di ba, baka mamaya doon sa mahangin, katabi ng mga papel, di ba, katabi ng mosquito net, nasunog na. O kung hindi, pagkaubos ng kandila, di ba, yung pinagpatungan mo, pinagdikitan mo, masusunog. So, yun dapat, kailangan safety, ilagay kung kailangan ilagay mo doon sa enclosed, di ba, para hindi mahanginan, di ba, yung pagpatungan mo, kailangan, di ba, yung mga aluminum or yung mga hindi masusunog para pagkaubos hindi yun maiwasan yung sunog. So yun, yung electrical equipment gaya ng nabanggit ko kanina. At saka itong pang-anim, no, itong siyempre, bira naman mangyari ito, arson, pag may nanadyang manunog. So, ito na rin, no, vulnerability of fire, no, yung degree ng fire exposure ng isang building, no, kahit fire resistant building yan, no, depende yan doon sa combustible materials na kanyang content. No, kanyang content sa loob ng building, no, doon mo makikita, 'di ba, yung vulnerability. Kung mas maraming combustible materials doon sa loob, siyempre mas vulnerable 'yon kaysa doon sa mas maliit. Ito naman, defense against fire, no, naisama na kasi ito doon sa introduction. Alam naman natin, no, na bawat fire prevention program magsisimula yan doon sa education ng bawat empleyado, no, yung mga tao sa tahanan natin, education ng mga anak mo, di ba, kailangan alam nila, no, kapag sa company, pag sa kasama na yung mga visitors, yung mga planta, isinasama yan bago mag-tour yung bisita, isinasama yung minsan yung sa orientation bago pumasok, kasi siyempre napakahalaga yun, no, importante. Kaya nga ito pinag-anuhan nga natin, pinag-aaralan natin itong awareness. Ito yun yung purpose kung bakit ibinabahagi ko sa inyo yung paksang ito, para ma-educate tayo lahat. So actually mahaba kasi itong subject matter na ito, no. Ang isusunod kong ibabahagi sa inyo is yung mga key definitions. Napakarami ang key definitions na related sa fire safety awareness or fire prevention. Napakarami yan, pero pipiliin ko lang yung yung mga importante na dapat malaman, no, ng bawat isa. So next topic tayo, no? Hanggang sa muli.